Hi guys! Okay, so ngayon class ang pag-usapan naman natin equilibrium naman in pulley system and equilibrium in springs. Okay, so ito class konting na-discussan natin to kanina, na-introduce na natin to sa previous discussion natin. So sabi natin kapag nakaka-encounter tayo ng pulley, especially yung smooth pulley natin, no, yung frictionless pulley, that yung mga tension sa cords natin ay the same. Okay? So, yun lang naman yung kailangan alam mong property kapag pulley. So, tension is the same. So, next, proceed tayo dito class sa equilibrium in spring. So, let's say class, we have here no, yung undeformed shape ng spring natin. And then, once we applied our tension T, so, nag-elongate siya, no? Humaba yung spring. So, denote natin yung initial length niya as Li, yung final length as LF, and then yung deformation is denoted by S. Okay, so to determine class yung tension T, okay, ang ginagamit nating formula is ito, or relationship, no? That yung tension T is equal sa K times S. Okay, so where K is yung spring constant kung tawagin. Spring constant, and then yung S is yung deformation. Okay? So, para makuha ka lang yung deformation from the figure, edi equal yung sa final length minus initial length. Okay? So, yun lang naman class yung kailangan familiar ka dito. And then, kung equilibrium ang pag-uusapan, babalik at babalik lang tayo sa relationship ng forces horizontal dapat zero, no? Yung natin, two equations of equilibrium natin. Summation of forces horizontal dapat zero, summation of forces vertical dapat zero. So, para mas magets natin class yung topic natin dito, di proceed na tayo class sa natin, sample problems. Okay? So, wait lang. Okay, so start na tayo class. So, sabi dito, number 63, determine the force P required to hold the 100-pound weight in equilibrium. So, andi dito daw yung 100-pound na weight, no? So, ito siya. So, gaano daw kalaki tong force P na to para mabuhat yan? So, para masolve natin to class, mag-analyze tayo ng pulley by pulley, no? Ikakat lang natin ng ikakat and then analyze pulley by pulley. So, let's say for example, gusto nating analyze muna yung pulley D. Ayan siya, no? Kakat natin siya. So, pag in-extract natin dito yan, so ito yung D. Now, we have here yung downward force. So, syempre, ito na yung force P. And then, by property, so may karugtong siya dito. So long as continuous yan, okay, continuous. So, yung magiging tension dito is what? The same, di ba? P na lang din, no, by property ng pulley. So, ngayon, kung i-analyze natin tong pulley C, so dito ko siya drawing, no? Para medyo karugtungan, ganyan siya. Ito yung pulley C. So, mangyari yung pulley C, cut lang ulit natin, and then cut na rin natin sa baba. Okay? So, para mangyari, may ganyan siya. So, pag kinat mo, lalabas yung mga tensile forces sa cords natin. So, syempre, kung P dito sa taas, okay, dahil karugtong lang ng cable yan, P na lang din yan. No? So, parang P lang sila. So, dahil continuous yung P na yan, etong cable na to papunta dito sa kabilang side. So, therefore, di P na lang din to class by property. Continuous eh. So, ibig sabihin, etong kinat natin sa baba, magiging downward force yan. Okay, so hindi ko na class masyadong ipapakita. Pero by summation of forces vertical, considering this one, so dalawang P pataas. So therefore, para maging equilibrium, dapat ito 2P. Okay, so sabihin 2P yung matatransfer niya papunta dun sa next na pulley. So cut ulit natin yung pulley B. So parang same lang ang mangyayari. So ganyan. Litan lang natin. Okay, ayan. And then ito yung B, no? So dito may downward na naman na matatransfer sa pulley C. Pulley A rather. So kung 2P ito, therefore continuous yan. So tension dito
matatransfer dito, continuous, therefore 2p. So, considering cable or pulley at B, so therefore dalawang 2p pataas, di mangyari, para maging equilibrium, dapat dito merong 4p pababa. And then lastly, class, cut natin tong pulley or yung cable na nasa A rather. So drawing natin yung pulley A. So parang ito siya. Okay, ayan. So pwede na siguro yan. And then doon na, class, naka-attach yung what? Doon na naka-attach yung 100 pounds na weight. So by continuity, so tension to dito, 4p, so papuntang sa kabilang side, 4p na rin. So dito na tayo, class, summation ng forces along y, dapat 0 considering upward forces positive. So ang analysis natin is yung pulley A. So that is 4p plus 4p minus 100 equals 0. With that, class, very simple, makuha natin ang p, and then that is equal sa ilan? That is equal sa 12.5 pounds. Okay, so we have here letter C. So, correct. Okay, so madali lang itong topic na to, class. Dapat marunong ka lang magputol-putol ng pulley natin. Okay? So, proceed tayo, class, sa next natin. Sample problem. Okay, so ayan naman tayo, class. Ang ibang klase naman ng pulley. So dito, determine the force P required to hold the 100 kg weight in equilibrium. So yung weight dyan, class, is ito. Ito is 100 kg. So ilan daw yung P? So para masolve natin to, class, analyze ulit natin to pulley by pulley. So pangalanan natin to, class, as pulley A, ito pulley B, so ito pulley C. So start tayo siguro dun sa may unknown, yung connected dun sa may P, which is itong pulley B. Okay, drawing natin yung pulley B. Anong itsura niyan? So ito yung itsura niyan. So ito yung B. So dito meron siyang upward pull na P. And then yung P na yan, class, is continuous papunta dun sa kabilang side. Punta dito. So mangyari, cut natin tong connection niya papunta sa pulley at C. And then ito, cut rin natin to para lumabas yung mga forces nila. So ayan, dahil continuous yan dito, tapos kinat natin. So therefore, by continuity, di ilan yan, class? P na rin yan, di ba? Dahil continuous. So meron pa tayong meron pa tayong natitira sa gitna. So ito, di ba yan? And then meron pa tayo dito sa baba. So parang ganito yung drawing. So meron pa dito sa taas. Tapos meron ditong pababa. Okay na ita-transfer papuntang pulley at A. So ilan kaya yung sa taas na yan, class? Yung hindi pa natin alam. So iwan muna natin yan. Punta muna tayo sa pulley C. So yung pulley C, ganito yung drawing. So ito yung C, no? So by continuity, so ito pababa, ito karugtong niya tong nasa gitna. Yun yung kailangan nating malaman eh. Di ba dahil ito magkarugtungan to. So kung P yung sa baba, therefore ito P na rin. Anong nangyari? Sa C, klase? Magkarugtong, no, yung cable. So therefore yung papunta dito, P na rin yan. Okay? So kung P yan, di matatransfer dito, P na rin. Gets ba yun? So nakikita niyo yung continuity, class, nung ng mga cable. So nag-start tayo sa unang P, umikot siyang pa ganon. So P yung pataas, iikot pa siyang pa ganon. So P yung pababa. So P na rin yung nasa gitna. So by equation of equilibrium, kung tatlong ping pataas yan, therefore yung matatransfer dito is tatlong P. Okay? So now let's try to analyze naman yung pulley at A or pulley A. So paano yung drawing nun? So ganito yun. Wait lang, drawing tayo ng bilog. Malaki. So dito, meron dito. Saka sa gitna, meron na naman.
Tapos dito yung ano, dito nakabitin yung 100 kilogram. So by continuity ulit class nung ano, nung cord natin. So 'di ba dito 3P? So iikot 'yan papunta sa kabilang side, ganyan. So pag ikot niyan, di ano to class? 3P na rin. Meron na naman sa gitna class, hindi na naman natin alam kung ilan 'yan. Di analyze pa pala natin tong isa, pulley D, yung nasa taas. Okay? So drawing natin yung pulley D, connected yan sa A. So ito yun, yung D. So meron siyang ito, dalawang cord na connected yung isa sa 3P, di ba? So therefore, 3P na rin siya. Dahil yung cord na yung class is continuous, nakapaikot yung ganyan. Di ano to class? 3P na rin to, na matatransfer dun sa baba na 3P na rin, na tension. So take note class kapag pinag-uusapan natin cables, no, isa cord, sa pulley, mga cord sa pulley. So lahat yan class tensile forces lang, no? Yun lang yung kaya nilang i-resist. So in that case, kung tatlong 3P yan, tapos may 100 dito, so apply na natin ulit yung ano, solution. Summation ng forces along y equals 0, considering upward forces positive. So ang analysis natin is yung sa A. So that is what? Tatlong 3P na pataas and then minus yung 100, so equals 0. So therefore, P equals now saan? 11.11 kilograms. Okay, so that is what? Letter B. So correct. Okay, so yan. Sana nagets mo class yung pagputol-putulit natin and pag-analyze ng mga tensile forces dun sa ating cord sa pulley. Okay, so ngayon jump na tayo siguro sa next topic natin, yung ang equilibrium in spring. So kunin ko lang ang ating problem. Okay, so ayan, number 65, the spring has a stiffness. So stiffness, spring constant, the same lang yon. So stiffness of K equals 800 Newton per meter and an unstretched length of 200 mm. So yung unstretched na yan yung ano, Li, initial length. So determine the force in the cables BC and BD when the spring is held in the position shown. So ito yung posisyon. Take note class, anong nangyari dito? Yung initial length niya, define na lang natin as ano? Ito, LO or Li rather. Initial is 200 mm. Ngayon, ano nakita mo class? Mukhang na-stretch siya. Tingnan mo yung spring dito. Ang naging bagong length niya is 500. So, lagay natin L final 500 mm. So, we can say now, no, kasi kailangan natin makuha class yung tension sa spring . Actually class, yung sa spring, hindi naman siya always na tension lang palagi. Pwede naman siya makompress. Yun nga lang, kapag ganito kasi kapag tension, yung makukuha mong S, no, yung deformation is positive. Kaya pag Ks mo, K times positive value ng S, edi positive value, meaning tension. Kapag naman nako-compress, yung S na makukuha mo is negative. So, K times negative value ng S, ibig sabihin, negative value ng force. So, compression naman yun, nako-compress naman siya. So, in this case, kaya natin kunin yung S. So, that is what? L final minus L initial. So, 500 minus 200. So, that is how much? 300 mm. So, gawin na nating meters. So, gawin nating 0.3 meters. Okay, so, therefore, we can now solve for yung, yung tension sa spring, which is what? Ks. So, K given 800 Newton per meter and then S is na-solve 0.3 meters. So, cancel ang meters, matitira in Newton. So, ilan ang tensile force doon sa spring? That is 240 newtons. So, ngayon,
Nakuha na natin yung tensile force sa sa spring. Ayan, pwede na tayong mag-analyze ng joint. So let's try to analyze itong joint B. Joint B tayo, class. So ito drawing natin yung joint B. Dito tayo. So drawing tayo ng free-body diagram. So ito yung B, no? So attach sa B yung spring. So syempre tensile o the away yung direction ng force dyan. No? Ito yung T na 240. So ngayon, ang gagawin kasi natin dyan, ikakat natin tong B and C para malaman natin yung nila, yung magiging internal force sa kanila. So mangyayari, kung hinihila mo pa ganito at pinutol mo yung member BC at BD, edi mapupunta siya dito. So ang gagawin nila, magre-react sila, hihila sila pabalik, no? So therefore, magiging pa ganito sila. Considering yung joint B, considering yung joint B, magiging pa ganyan siya. Ito pa ganun din. Kasi nga, ito, hinihila natin. No? Kasi pinuturin natin yan. Ayan. Hinihila natin. So, mag-react silang pa ganun. So, therefore, ito na yung magiging tensile force sa BC saka sa BD. Ngayon, kunin lang natin yung mga slope siguro kasi wala namang binigay na angle. So, para sa taas, ano ito 400, 400. So, para siyang 1:1. And then ito, square root of 2. Okay? So, dito sa baba, ano nakikita mo? 300, 400. So, 3 to. Ito, 4. So, this one is 5. 3, 4, 5 triangle. So, therefore, pwede na nating i-analyze yan. So, una, yung first equation of equilibrium, summation ng forces along x equals 0 considering force to the right positive. So, therefore, negative 240 plus yung TBC, ang horizontal component niya ay 1 over square root of 2. And then plus yung TBD, so kita pa ba yung sinusulat ko? Adjust natin ganyan. Yung TBD, ang horizontal component ay 4 over 5. And then equals 0. So, therefore, we have equation 1. Next, summation ng forces along y equals 0 considering upward forces positive. So, yung 240, wala siyang vertical component. Yung TBC, meron. And then, that is 1 over square root of 2. And then, minus yung TBD, vertical component is 3/5. And then, equals 0. So, equation 2. So, two equations to announce, class. Solvable lang TBC and TBD. So, ilan yan, class? So, sagot for the first one is 145.46. The unit is naka-newtons tayo. And next is 171.43 newtons. So, from the choices, anong sagot? FBC, FBD, so 146, 171. So, that is letter B, no? So, therefore, we are correct. So, ganun lang siya kasimple, no? So long as alam mo itong property ng spring naman. So, next problem tayo. Okay, ito. So, ito class, mukha lang tong intimidating, no? Pag ganyan kasi class, nakakita ka ng mga figure na kakaiba, na feeling mo ngayon class, mahirap na siya. So, ang mahalaga lang dito, alam mo yung property na pinag-usapan natin kanina at marunong kang mag-solve ng equilibrium ng mga forces. So, ano bang sabi dito? Sabi dito class, determine the mass of each of the two cylinders if they cause a sag of S is equal to 0.5 meters when suspended from the ring at A and B. Note that S is equal to 0 when the cylinders are removed. Take note class, yung S na sinasabi dito is not yung S dun sa formula ng T is equal to Ks.
Okay? Kasi yung S doon, yun nga yung deformation. Dito class, yung S na sinasabi dito, sag, yung pagbaba. Ayun na, makikita mo to, yung S, yung vertical distance. Hindi siya yung yung deformation, actual deformation ng spring. So, therefore, kailangan muna natin sigurong i-convert or makuha yung actual deformation ng spring. So, we are given yung parang makikita mo sa background, yung malabo, parang yun yung original position. Okay, yun yung unstretched length nung spring. So, meron siyang vertical distance na 1.5, na 2, na horizontal. So, kaya natin kunin yung L initial. L initial is just yung Pythagorean ng 1.5 squared plus 2 squared. Okay, so ilan yan? So, that is 2.5. No? Yun yung initial length niya. So, 2.5 meters. So, after daw ma-apply yung load, yung bigat ng cylinder, humaba siya ng ilan? Naging, yung S equals sa 0.5. So, ito na yung bagong triangle. Okay, ayan na. So, again, 2 pa rin yung horizontal, yung vertical lang yung nagbago. So, makukuha natin class yung final length. Ilan to? Yung final length na yan. So, may Pythagorean. L final equals vertical na naging 2. Okay. And then, yung horizontal na 2 pa rin. So, ito magiging 2 square root of 2 meters. So, ayan. With that, kaya na natin kunin yung actual deformation na S. So, nag-elongate siya. So, sabihin, nag-undergo siya ng tensile force. So, L final minus L initial. So, 2 square root of 2 minus 2.5. Okay, so ilan yan, class? That is 0.3284 meters. So, pwede na yan, class. Kailangan lang natin magkaroon ng value ng S. So, if you have the value ng S, therefore, yung tensile force acting dun sa spring is equal sa Ks. We are given ba ng K? Meron, class. 100. At kung mapapansin mo, class, yung figure natin, symmetrical siya, no? Kung ano yung nangyari sa left side, yun din dito. So, malaki yung chance na equal lang din to yung dalawang to, class. Okay, hindi na natin papahirapan. Nakita naman natin na symmetrical. So, pwede natin sabihin na yung mass dito or yung weight dito, weight at A ay equal sa weight at B. So, pwede na natin siyang tawagin na, and lagyan mo natin. Ito, by lang to, observation. So, we can say that yung weight as weight na lang, W. Okay? So, balik tayo sa tension or tensile force dun sa spring. So, K is 100 Newton per meter and then S is 0.3284 meters. So, yung tensile force is 32.84 newtons. Cancel to. So, ibig sabihin, if we will try to analyze yung middle portion, so ito, analyze natin to, yung A, B, tapos dito may weight, and then puputulin natin tong yung spring. So, lalabas yung mga tensile force, ganyan. Ayan. So, pwede natin i-drawing yung free body diagram niya. Okay? So, ano yung free body diagram niyan? Dito na lang sa baba. So, kung sino lang yung mga pinutol natin, yun lang yung maglalabas ng mga forces. So, yung hindi pinutol, walang lalabas na force. So, nandito yung T, no? Ng spring. And then, dito yung weight ng A saka yung weight ng B. Na equal na nga lang, kaya W na lang sila. So, ngayon, anong slope neto, class? Nung sa T. Ayun yung slope niyang, class, no? Yung final, di ba? 2:2 yan. Di ba to? Ito 2. Ito 2. So, 2:2. Or in simplified form, 1 square root of 2. So, ganun din dito. 1 square root of 2. Okay, so finally, para masolve natin, class, no, yung W, we just simply take summation ng forces along Y. Dapat 0 yan, class, considering upward forces
to be positive. So, yung T, may vertical component siyang what? 1 over square root of 2. At 2 times yun nangyari. So, times 2 ko na lang. And then, minus W na 2 beses rin nangyari. And then, equals 0. Okay? So, meron tayong T. Palit natin to 32.84. So, solvable ang W. And then, that is how much? So, W now equals 23.22. And then, the unit is naka-newtons. Class, wag magpadalos-dalos dahil ang 23.22 ay nasa choices. At hindi yan yung tamang sagot. Okay? Kasi, tinatanong is, what? Mass, di ba? Determine the mass. Class, ang nasolve natin, weight yon kasi naka-newtons. So, therefore, ang mass or yung weight is equal sa mass times gravity. So, therefore, mass equals weight over gravity. So, wag magmamadali. Ilan ang sagot dyan, class? Ayan, okay. Over 9.81 meters per second squared. So, newtons yan. So, lalabas dyan naka kilograms. So, ilan ang sagot? So, sagot is 2.37 kilograms. And ang correct answer natin dapat ay yung letter D. Okay, so that's the correct answer. Okay, so ganun lang siyang kasimple, class. Yan lang ang magiging sample problem natin para sa topic na to. So, sa next video, class, pag-usapan naman natin paano naman yung equilibrium ng forces in 3D. Okay, so sana nag-gets yung discussion natin dito. So, ayun guys. So, thank you guys for watching. So, sana natuto kayo. So, thank you guys again. So, see you next time. God bless.